It's a no for me. Oh. Ang nipis nun ha. Pero, wow, isang layer lang yun. Medyo, I don't know. Parang, what is wrong? Naku, ngayon pa lang guys. Parang... Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. Ang dami. Sobrang dami nag-request nito. So, let's try this. And what perfect day to try this out kundi kapag meron akong mga breakouts. 4 na shade yung kinuha ko. And usually, pag bumibili ako online, laging yung pinakagitna. Kasi yun yung tamang timpla for me. Usually, ha? At least meron ko yung idea paano ako bumibili ng products online. Pero yun nga, kasi dinamihan ko, kasi hindi ako sure, sa true lang, hindi ko pa tinignan yung swatches nito online. Nag-rely lang talaga ako doon sa nakalagay sa Lazada. So yeah, binili ko siya sa Lazada at ang price niya ay 699 pesos. It's 30 ml. Longwear, lightweight, soft matte. May SPF siya. 16. Waterproof, transfer proof. Kasi guys, sa totoo lang, hindi pa ako naka-experience ng something na transfer-proof pagdating sa foundation. Kasi talaga nagta-transfer siya sa mask. Tingnan natin. Builds to full coverage. Light wear technology, light as air pigments, evenly interlocks for 30-hour weightless long wear. May amino acids and hydrolyzed protein, and micro lumi pearls. Yung amino acids and hydrolyzed protein, hindi siya pang skincare. More like para sa itsura ng foundation, okay? On your skin. Hindi daw siya cakey and dry. Okay, sige nga. Oh, and vegan formula. Available in 12 shades. So, 4 na yun nandito sa atin. I'm sorry, hindi ko na nabili yung iba kasi medyo mahal siya, ha? Dermatologist tested and allergy tested. And non-comedogenic. Simulan na natin. So, sa sunscreen, ang gagamitin ko, usually sunscreen lang madalas yung ina-apply ko. Especially pag nagre-review. Kabisado ko na tong Lux Organics Aqua Daily Sunscreen kung paano siya on my face. It works on my oily skin. So, yan naman talaga usually ang ginagamit ko na sunscreen. So, let's apply muna. And sis, don't skip sunscreen, ha? Gagalit ako sa'yo pag nag-skip ka na sunscreen. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Si Lumi Matte Foundation ng Maybelline. And when we open, plastic yung nandito niya. Lavender. Lavender ba to? Purple. Para sa akin, lavender yung kulay. Okay, ganyan siya. Simulan natin sa shade na 119. Ito yung lightest na kinuha ko, Oh, okay. Medyo liquidy siya. Not so much. Parang saktong-sakto lang. Nakikita niyo medyo tumutulo siya. Medyo watery. Medyo lang, ha? So, this is 19 or 119. Ayan, si 119. Next one is 120. Hindi ko pala na-mention. Ang cute nung nandito sa gilid ng packaging. Ayan, May nakalagay na Superstay. Pati dito sa bote. This one is 120. Medyo cool undertone to si 120. On my skin, guys, ha? Yun yung nakikita ko. Next shade, we have 125. Grabe, ang lapit-lapit nila. Parang pwede sa akin si 125. And then last one is 128. Oh, biglang naging light. 119, 120, 125, and 128. Feeling ko, 125 ako. Tama ba? Ala, nahihirapan ako kasi parang halos lahat can work on me. Sige, 125 tayo. This one. Siya kasi yung pinaka, yung nagdi-disappear siya sa skin. Wait lang. No, it's a no for me. Parang medyo dark siya. Yung isa, dark din. Oo nga, dark nga. Medyo nag-oxidize siya ng konti, guys. So, try nyo i-blend. Huwag lang sa swatch. Kasi pag binlend mo, doon talaga makikita Kahit konti lang. Kahit yung dulo lang yung i-blend mo. Ayan, parang mas perfect tong second. Ano yung second natin? 120. Feeling ko sa 120 ako. 120 tayo. Siya yung nag-disappear talaga. Ayan, Sana nakikita sa camera. Ito, nakikita niyo parang naging orangey. Ito naman, too warm sa akin. So, ito yung perfect. Don't tell me, cool undertone na ako. Parang siya yung na-blend ng halos hindi mo na makita, Meron ako dito ang dalawang klase ng blendy. Sponge and brush. Dalawa yung gagamitin natin for today's video para ma-compare natin kung ano yung mas better na pang-apply sa kanya. Unahin muna natin si brush. Okay, 120. And then, ganito yung gagawin ko. Kasi mas ma-distribute nyo talaga sa brush kapag ganyan, ha? And then,
Oh. Oh, okay. Ang nipis nun ha. Pero, hello, glow. Ay, parang brand yun ah. I mean, hello. Hello sa glow. Wow, isang layer lang yun. Eh, yun na siya. Mas madali talaga kapag ginaganyan nyo yung brush ha. Ikalat nyo na siya sa brush bago nyo ilagay sa face. Oh my goodness. Perfect yung shade niya. Okay, so ngayon, isang layer lang. Nakikita ko pa rin yung skin ko. Pero, na-even out niya yung skin tone. Medyo natakpan yung melasma. May melasma ako dito, oo. I would say this one is medium coverage sa isang layer. Tingnan natin kung mabibuild niya yung coverage ha. Sabi kasi full up to full coverage. So, let's add another layer. Wala akong problema sa pag-apply sa kanya using a brush. Madaling i-blend. Kahit nga i-buff mo lang, oh. Ang ganda ng consistency ng foundation. So far, sa lahat na na-try ko sa Maybelline, ito yung pinakamadaling i-blend talaga. Parang ang bilis niya mag-adhere sa skin. Ang bilis niyang kumapit. So, this is second layer. Okay, it's very lightweight. Wala akong nafe-feel na parang malagkit, feeling dry, feeling very matte, wala. In fairness, ang dali niyang i-blend. Okay, so i-compare na natin. Ito 2 layers to ha. I won't say na it's full coverage kasi peeking through pa rin yung skin ko pero gumanda. Gumanda yung skin natin. Well, yun naman talaga ang purpose ng foundation. Ano? So, check naman sa tamang purpose niya talaga. Oo. So, ito yung wala pa. Ayan na mga mayagpag, ang redness, ang mga blemishes. Anyway, mas marami akong blemishes dito sa kaliwa. So, dito natin malalaman talaga yung coverage na. Parang ayoko nang gumamit ng sponge. Parang okay na ako sa brush. Pero sige, try natin. Ito lang yung gagamitin ko kasi thin consistency, itong foundation na to. So, ito yung marirecommend ko for thin consistency. Itong flat edge, round sides na Precision Blendy. Available, of course, sa aming TikTok, Shopee, Lazada. Okay din siya, kahit na sponge yung gamit. Ayan yung itsura niya, ng isang layer lang. Kitang-kita pa yung blemishes ko. Yung skin tone na even out niya, redness, siguro mga 90% na cover. Pero mas gusto ko yung coverage pagka brush yung ginamit. So, balik tayo sa brush. Let's add another layer kasi para makuha natin yung full coverage talaga. Pero kung ayaw mo nang ganun ka, tindi yung coverage, edi sponge, diba? Dito sa kabilang side, hindi ko masyadong wet yung finish ng foundation. I don't know bakit ganyan. Parang nagsasettle siya sa pores. Nakikita niyo to? Ayan oh. Ito maganda. Bakit ganon? Pareho lang naman yung in-apply ko. Na-emphasize yung whiteheads sa ilong ko. Nakikita niyo ba? Sige, hintayin lang muna natin mag-set. I'm using Tevian. The Ultimate Skin Master Loose Powder Translucent. Sarap gamitin ito kasi ganun twist-twist lang. Small velvet puff. And then, let's bake. Minimal baking lang gagawin ko. Anyway, ganun lagi ginagawa ko ngayon. Hindi na yung sobrang bake na bake talaga. Like before. Tapusin ko muna yung aking makeup and I will be... Okay, so extra si ate niya today. Lunes na lunes no? Anyway, so ayan. So far, wala naman akong problema. Yung kanina nakikita ko nag-settle sa pores. Once na mag-set naman siya, so okay na. Right now, parang feeling ko ang dry lang niya dito. Dito lang. Yung sinabi ko kanina na parang nagsisettle siya sa pores. Dry kasi yung dito ko talaga, guys. So, ayan. Yun yung napansin ko right now. So, siguro madali lang naman yung remedyohan with the setting spray. Pero hindi ako magsa-setting spray kasi gusto ko i-test out ang longevity. Kumusta itong foundation na to para sa buong araw. Ngayon, guys ha, parang feeling ko ang puti sa akin ng 120. Tingnan nyo, maputi sa akin sa 120. Dapat yata nag-stick ako sa 125 or 128. Yung 125 kasi medyo ma-orange siya nung binlend ko. 128 naman, sobrang warm. So, si 120, siya yung safe na foundation kanina na feeling ko na hindi masyadong warm or masyadong orangey sa akin. Pero anyway, tingnan natin siya on natural lighting. Kasi baka na-emphasize lang talaga dito dahil naka-studio lights tayo. So, tingnan natin sa daylight, okay? Right now, it is 1 p.m. sakto. Susuotin naman natin to ng buong araw. So, alright, punta tayo doon sa labas. So, ito siya on natural lighting. Mukhang kailangan natin mag-flash test. Parang kinakabahan ako dito. Parang meron siyang white cast. Flash test. 1, 2... Okay, wala na po akong makita. Nabulag ako sa flash. Okay naman siya sa flash. Itong camera na lang ginamit ko kasi yung sa iPhone. Tsaka, wala akong nakikita na white cast ha. Wala. Medyo maputi lang talaga yung 120 sa akin. Pabalik ako mamaya for an update. Tingnan natin pag once na mag-oil up na ako. Okay, kung kumusta siya. Wala na ako ibang nilagay. As in yung foundation lang talaga, guys ha. Hindi ako naglagay ng concealer. So, kung ano yan... Kung ano yung in-apply natin na foundation, yun lang. Wala nang iba pa. Nag-bake lang ako. That's it. So,
Balik ako later. By the way, listahan ng mga products na ginamit ko on my face. As usual, nasa description box. Guys, first update. It's now, ayan, 5:36. First blot. Actually sa akin, guys ha, kung ako lang hindi, oily na ako. Nakikita ako sa ano eh. Ay, hindi. Medyo oily na nga tayo. Ayan. Medyo, I don't know. Parang, what is wrong? Is it my face? Parang bakit ganun? Wait lang. Let me blot. Oo nga. Hindi na siya glow. Oil na talaga siya. Pero guys hindi nga ako kasi sunod-sunod yung meeting ko ngayon. So, nandito ako sa aircon. Naka-aircon pa ako niyan. Yung lagay na yan. So, ito yung na-blot na. Okay, ayan. Wala nang shine. Ito yung mukhang kukulangin yung isang blotting paper. Ngayon pa lang guys, parang hindi ko siya nagustuhan. Kung ako yung tatanungin nyo guys mas bet ko yung detail. Yung fresh filter. Siya yung mako-compare ko. Siya yung closest for me For me. Yung itsura niya sa skin ko. Nabura na nga yung lipstick ko pala. Guys, sorry. Tanggalin ko na nga. Sabi ko nga, kanina ko pa gustong tanggalin kumain kasi ako, nagmerienda ako. Pero ayun nga, para sa akin, ngayon pa lang first blot pa lang tayo. Parang mas gusto ko yung Detail Cosmetics. Compare this one. Oo, madali siyang i-blend. Very natural yung finish. Pero bagsak siya kagad sa akin kanina. Pagdating pa lang dun sa yung nagsettle sa pores. Yun kagad yung number 1 na napansin ko. Kasi kahit sa umpisa pa lang, dapat walang magsasettle sa pores. Kasi umpisa pa lang tayo So on application, pag nakita ko na nagsettle siya sa pores ko, parang nalungkot kagad ako kasi ang dami ko pa namang binili. Pero ayos lang, kasi gusto ko rin talaga siyang i-try. Totoo naman. Kasi okay naman sa akin yung Maybelline Fit Me. Okay naman sa akin si Superstay. Kaso masyado lang. Ngayon, looking back, heavy coverage talaga si Superstay. At saka, mabigat siya sa face. Kaya hindi siya naging, yung talagang ride or die na foundation ko. Pero, etong si Lumi Matte, ayun, parang hindi siya compatible sa oily skin. Kung pag-uusapan naman natin, okay yung coverage na and all. Yun nga lang, may nagsasettle sa pores, na-emphasize yung mga whiteheads ko sa ilong. Parang hindi ganon kaganda yung ilapat niya sa skin ko. Again, I have textured skin, oily yung skin ko, so right now, after ilang oras na ba? 4 na oras. Or let's say 5 hours na lumipas. Tapos, parang ang oily ko na kanina. So, balik tayo mamaya. I-wear test ko pa siya. Hindi pa tayo tapos. Tingnan natin kung anong itsura niya later on. As in, yung before tayo. Yung hulas na. Okay, guys. It is now 11:27. Ang tagal na rin, no? Oo, almost. Magdo-12 oras na rin on our face. So, kalauna, naging okay naman na siya. Forgiving na siya. Kaso, yung oil control, medyo bagsak yung oil control. Hindi pa ako nag-blot mula nung last, nung 5 PM. So, ngayon lang ulit. Sige, tingnan natin. So, let's blot. Alam nyo, ma-oil pa rin siya. To think na nasa aircon lang ako. So, talagang hindi maganda yung oil control niya. Walang kasamang pawis yan, ibig ko sabihin. Tsaka nata-transfer siya. Kasi meron akong tinanggal. Wait lang baka kasi sa blush yun. Sige. Etong part na to, wala naman akong nilagay dito. So, yung foundation lang yan. Walang contour. Ibig sabihin, walang contour, walang blush. So, tingnan natin kung wala talaga siyang transfer. Meron! Meron talaga. Kaya nga, imposible na transfer-proof ang foundation kasi maglalagay ka pa ng setting powder. So, yung setting powder, pwede rin kung translucent, wala dapat makikita kasi kulay puti yun. Wala pa akong na-try na talagang transfer-proof. Sa tissue, sa mask, sa blotting paper, wala. Kailangan lang talaga hindi ganun siya ka-oily. Kasi pag nag-oil up ka, mas lalong magta-transfer yan, lalo na sa face mask. Siyempre, sasama yung product, yung foundation, sasama na rin yun. Ta-transfer siya sa face mask. For me, hindi naman siya bad na, hindi ko na to gagamitin. Pwede pa rin naman siya mag-work sa akin, pero gagamitan ko siya ng primer. Hahanapan ko ng magandang primer para hindi siya mag-settle sa pores. And siguro pwede ko rin siya i-mix with a matte, yung alam kong matte na foundation para mag-work sa akin. Hindi ko siya mare-recommend sa mga merong oily skin, pero hindi rin naman siya, wag nyo i-try ito. Pwede pa rin naman. So, hindi siya bad. Hindi ko nga lang siya mare-recommend sa merong oily skin. And next time, itatry ko yung darker shades. Kasi akala ko medyo mag-oxidize pa siya. Hindi. Parang lalo siyang pumuti habang tumatagal. Tsaka mahal siya, $699. And yun nga, ang nakita kong almost the same, pati yung finish niya. Detail Cosmetics, yung Fresh Filter foundation nila. Mas mura pa yun kesa dito.
Para mas makakatipid kayo ng 200, mga ganon, or more. So, ayun lang. Sana nakatulong to. Ang dami nagre-request ito, guys. Sana nakatulong to. And kung oily skin ka, you came to the right place. Kung meron ako nakalimutan i-mention, guys, ayan, feel free to comment down below. Okay, sa questions nyo. Thank you so much for watching. Kung meron kayong request sa mga next na gawa natin ng review, first impression, feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, alam mo na yan, subscribe ka na sis. Oo, and turn on the notification bell. I will see you again on my next one. Bye!